ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nauubos ang pasensya ngunit hindi ang pagmamahal. Napapagod ang tao pero marunong pa rin naman silang magpatawad. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpatawad sa taong paulit-ulit kang ginawan ng pagkakamali? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Pabati na rin ang isang manigong bagong taon sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette. 32 years old at nagtatrabaho bilang audit officer sa isang international company na nakabase dito sa Makati. Avid listener na talaga ako ng programa ninyong Barangay Love Stories since pandemic at ngayon lang ako naglakas ng loob na mag-email ng aking istorya sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang ding sabihin na ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga istorya na tinatampok ninyo ay yung pong tungkol sa pamilya. Relate kasi ako lalo na katulad ng iba nating letter sender ay hindi rin perpekto ang pamilyang kinabibilangan ko. Nakakalungkot lang dahil sa tingin ko ay pinakamalala na yung sa amin. At kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko pa ba sila na maging pamilya sa susunod na buhay ay sasabihin ko talagang hindi na. Kahit na hindi na nga ako mabuhay kung meron pang susunod ay ayos na ayos lang. Magsisimula ang lahat noong 2018 kung saan ay paalis ang tatay kong itago na lang natin sa pangalang Noel para mag-OFW sa Italy. Handa mo na ba mga damit ko? Yung mga isasama sa maleta, nalagay mo na ba? Oo, nilagay ko na. Talaga lang ha? Kung ayaw mo maniwala, titignan mo. Titingnan ko talaga. Oh, wala rito yung paborito kong damit. Nandyan. Wala nga. Tingnan mo. Halika rito, dali. Ay teka, wag mo namang guluhin yung mga nakatupi. Paanong hindi guguluhin? Hinahanap ko nga rito yung sinasabi mong damit ko na nandito. Alin ba kasi yon? Oh, kita mo na. Wala talaga rito yung paborito kong damit. Kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Sobra ka naman magsalita. Sobra raw. Totoo naman sinabi ko ah. Oh, pagbuksan mo yung kumakatok. Oo na. Anak, ikaw pala. May kailangan ka ba sa amin ng papa mo? Tatawagin ko lang po sana kayo para sabihin na nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaya lang, hindi pa ako nakakalapit sa pinto naririnig ko na yung sigaw ni Papa. Ay, ganun ba? Wala yun. Nag-uusap lang kami. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kasi tatanga-tanga ka. Noel naman. Hindi mo ko dapat pinagsasalitaan ng ganyan sa harap ng anak natin. At bakit hindi? Nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Ano po bang problema? Yan kasing nanay mo, pinag-iimpake ko ng mga damit at gamit ko. Tapos hindi pa pala nalalagay yung paborito kong damit sa maleta. Sabi na nandyan na raw. Oh, nung hinanap ko, wala naman. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-empake para alam mo kung ano-ano yung mga ilalagay mo? Ayoko nga. Nakakatamad kayang gawin yan. Tsaka ikaw yung babae. Dapat ikaw gumawa niyan. Mali naman po yata yung katwiran niyo, Pa. Anong mali doon? Sige nga. Kahit na si Mama ang babae, kayo naman yung aalis. Siguro dapat, imbis na pagalitan niyo siya at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit at hindi magaganda, tulungan niyo na lang siya para alam niyo rin kung ano yung mga dadalhin niyo.
Akala ko ba matalino ka? Po? Akala ko kako, matalino ka. Kasi graduate ka naman ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Pero bakit parang pulpul ka rin mag-isip katulad ng mama mo? Sobra naman po kayo magsalita. Hindi ako sobra. Kayo ng mama mo, masahol pa sa bugok mag-isip. Alam niyo, hindi na talaga tama yung pananalita niyo sa amin ni Mama, ha? Hindi porke tatay ko kayo, hindi ko na kayo papatulan. Sumusobra na kayo. Rosette, huwag ka nang sumagot. Bakit hindi po? Grabe magsalita yang si Papa. Akala mo kung sino? Hindi naman talaga ako kung sino sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok ng pera rito. Ako nga ang nagpaaral sa'yo at nagtaguyod sa pamilya natin. Bakit niyo po sinusumbat sa akin yan? Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyo naman talagang buhayin kami. Aba, Totoo naman po yung sinabi ko. Saka baka nakakalimutan niyo rin. Simula nang makapagtrabaho ako, ako na ang nagbabayad sa lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Dahil panay sideline lang kayo sa trabaho niyo sa auto supply. Kung kailan lang kayo sipagin, saka lang kayo pumapasok. Pasalamat na lang kayo kasi kaibigan niyo yung may-ari kaya hindi pa rin kayo tinatanggal hanggang ngayon. at sinusumbat mo naman sa akin ngayon yung bagay na yan? Bakit po hindi? Nauna kayong manumbat. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Yang anak mo ang pagsabihan mo. Iba rin tabas ng dila. Bastos. Akala mo hindi magulang kausap. Kung bastos ako, kanino pa ba ako magmamana? Sa inyo lang naman ako na bastos din. Anong sinabi mo? Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Rosette, huwag mo na sabing sagot-sagutin ang papa mo. Si Papa naman po ang nauna. Kahit na. Kaya namimihasa siya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda kasi lagi niyong pinalalagpas. Wala rin naman patutunguhan kung papatulan ko pa. Mabuti pa kumain ka na doon, Noel. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga kumain na ako kaysa makipag-usap sa inyong magnanay. Kumain ka na rin doon, anak. Tatapusin ko muna itong pag-iimpake ng mga damit ng papa mo. Ayaw ko pong kasabay kumain si Papa. Tutulungan ko na lang kayo dyan. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na trinato ng tatay ko ang aking nanay ng hindi maganda. At nalulungkot ako dahil parang hinahayaan lamang ni Mama na ganon ang gawin sa kanyang pakikitungo ng magaling kong ama. Palibhasa ay hindi kami ang unang pamilya ni Papa. Pangalawa lamang kami matapos niyang makipaghiwalay sa una niyang kinasama kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak, ang ate ko. Hindi ko na matandaan kung paano nagkakilala ang mga magulang ko, Papa Dudut. Basta sinabi lang ng nanay ko na hiwalay na ang tatay sa dati niyang kinakasama. Nabuntis siya sa akin at sa bunso naming lalaki at nagsimula na silang magsama. Kaya lang, umira lang pagiging babaero ng tatay ko. Ilang beses na namin siyang nahuli ng mama ko kaya naging on and off ang pambababae niya. At hanggang sa bago siya umalis noong 2018 para magtrabaho sa abroad. Malakas ang kutob ko na ang pinakadahilan ng pag-iibang bansa niya ay upang sundan doon ang babaeng kursonada niya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Nabanggit kasi niya isang beses sa amin na plano nung magpunta sa Italy tapos ay makaraan lang ang isang buwan ay nagulat kami nang binalita niya sa amin na aalis din siya. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, 2022 na noon at ni minsan simula nang umalis si Tatay Papa Dudut ay hindi pa siya umuwi sa amin para magbakasyon. Hi Ma, nandito na po ako. Oh, nak. Magmano ka muna. Mano po? Kumusta? Late ka na namang nakauwi. Na-traffic ka ba? Opo, grabe na talaga rito sa Pilipinas. Ang lala na ng traffic. Kaya nga Napanood ko sa 24 oras kanina. Bumper to bumper na naman daw lalo dun sa may EDSA. Maupo ka muna dali. Sige po. Siguradong gutom ka na. Ipaghahain kita para makakain ka na. Wag na po kayong tumayo. Mamaya na po ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? 10:00 na ng gabi.
Medyo busog pa naman po ako. May pa-pizza po sa office kanina. Pinamerienda nung nag-birthday. Nakarami rin ako ng kain kasi paborito ko yung flavor. Kaya busog pa po ako. Sigurado ka? Opo. Baka nga hindi na rin ako kumain pero pag nagutom ako, kakain po ako, promise. Sige, promise yan ha? Opo, ma. Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom lalo na may pagkain naman tayo. Huwag po kayong mag-alala. Takot kaya magutom tong anak nyo. Dapat lang. Kahit na sumasala tatay nyo sa pagpapadala, ay sinisiguro kung may budget yung pagkain natin. Hindi na naman po ba nagpapadala si Papa? Yun na nga anak. Katatapos lang namin mag-usap. Ngayon lang bago ka dumating. Nagsabi na magpapadala raw muna siya sa nanay niya dun sa Bicol para matapos na yung bahay nila. Panay daw kasi reklamo yung nanay niya na lagi na lang daw tayong inuuna. Nakalimutan na raw yata sila dun. Grabe naman sa nakalimutan. Saka natural, dapat naman talaga tayong unahin ni Papa dahil pamilya niya tayo. Ayun na nga, pero pamilya rin naman niya yung nanay niya. Tsaka kilala mo naman ang papa mo, hindi rin nun matitiis yung magulang niya. Pero bakit mawawalan po tayo ng padala? Sa lagay, ibibigay niya lahat ng sweldo niya kina Lola? Hindi rin naman. Pero yung dati niyang kinakasama, nangihingi rin ng sustento. Tsaka yung isang pinsan ng tatay mo na sobrang close niya umuungot ng pa-birthday sa anak niya magdedebu. Tatay mo na lang daw magbayad ng venue, kahit yun na lang daw ang regalo. Sobra naman po yun. Hayaan mo na lang. Hindi lang ako makapaniwala na hahayaan ni Papa na walang maipadala sa atin para may maibigay siya sa iba. Mabuti sana kung ngayon lang niya ginawa sa atin na sumablay sa pagpapadala. Sa loob ng 4 na taon niya dun sa Italy, mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lang siya nagpadala ng pera sa atin. Malapit na tuloy akong maniwala na imbento lang niya yung mga dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? May kutob po ako na sa ibang tao niya ginagastos yung pera niya. 'Di ba kasama niya sa trabaho yung babaeng kursunada niya na katrabaho rin niya dati sa auto supply? Ayoko sanang isipin na may milagro silang ginagawa dun. Pero kilala naman po natin si Papa. Sa totoo lang, matagal nang sumagi sa isip ko yan simula nang gustuhin niyang sumunod dun sa Italy. Nakakainis talaga si Papa. Hindi niya na kayo nirespeto. Hayaan mo na anak. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon gampanan pa rin niya ang pagiging tatay sa inyo. Hindi ko na naman mababago yung ugali niyang yan. Mukha nasa dugo na talaga niya ang pagiging babaero. Ang hirap pa rin hayaan, Ma. Basta ako, nagpaubaya na lang nung paulit-ulit niya na akong niloloko. Pero hindi niyo pa rin siya nagawang hiwalayan. Hanggang ngayon, tinitiis niyo pa rin yung ugali ni Papa. Bakit po ganun? Kayo lang naman ang kapatid mo ang iniisip ko. Lalo nag-aaral pa kayo nun. Kaya nga nung nagdesisyong umalis ang papa mo papuntang Italy, nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ko na siya makakasama araw-araw dito sa bahay natin. Pero ewan ko pa rin po. Ano bang ewan mo pa rin? Wala po. Siguro hanga lang ako sa inyo dahil natiis niyo ugali ni Papa. At kahit na hanggang ngayon hindi pa rin maayos trato niya sa inyo, pinagpapasensyahan niyo pa rin siya. Nagpaubaya lang naman ako, pero hindi pa naman ako manhid. Aminado ako na nasasaktan at nalulungkot pa rin ako sa trato sa atin ng papa niyo, lalo na sa iyo anak. Pero wala akong hindi kayang tiisin. Mapanatili lang na buo ang pamilya natin. Papadudot awang-awa ako sa mama ko sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol kay Papa. Sa kabila ng lahat ay hindi naman niya ito magawang hiwalayan. Kahit na may hinala na kami na ang pinakadahilan kung bakit hindi kami inuuwian ng tatay namin ay dahil sa babae nito ay pinagkibit balikat lamang ni mama ang lahat. At kahit na sinabi niya na ang mahalaga na lamang ay ang sustento ni Papa ay hindi pa rin namin yon ganong kadaling nakukuha sa kanya. Tumungtong na ako sa edad ko kung saan ay napagod na lamang akong intindihin ang mga magulang ko. Kumbaga nagsawa na lamang akong mangunsume sa tatay ko at sa pagiging babaero niya. Siguro nga papadudot ay may bahagi sa akin na tinanggap na lamang na hindi ko na mababago ang pagiging taksil ng tatay ko sa nanay ko.
At tungkol naman sa nanay ko na martir at mapagtiis, masasabi ko na minsan pinababayaan na lang din siyang magdusa sa sitwasyong pinili niya. Sa sitwasyon na pinili niyang magdusa, kapiling si tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong hindi perpekto ang pamilya namin pero pakiramdam ko ay sumobra naman sa pagiging despalinghado. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tatay na unfaithful at hindi nagsusustento sa amin ng maayos. Nanay na martir at hinahayaan ng sarili na ituring na backup ng tatay. Habang inaalila ay meron din akong kapatid na freeloader o yung bang palaasa, palamunin at tamad. 25 anyos na noon ang kapatid kong lalaki pero wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kadahilan ng takot mag-isa o sumubok ng ibang mapapasukan nang hindi kasama doon ang mga barkada. Sumuko na nga lang si mama sa pangangaral at pagmomotivate sa kanya. Kaya sa huli ay hinayaan na lamang sa bahay na tumambay-tambay. Isang gabi, nakatanggap ako ng long distance call mula kay Papa at laking gulat ko na galit ito sa akin, Papa Dudut. Nung hindi siya nagsaing kagabi. Tapos nagagalit ka rin daw sa kanya at sinasabihan mo siyang tamad? Tamad naman po talaga siya eh. Saka sinong di magagalit na pati pagsasaing, inaasa niya pa rin sa amin ni Mama. Wala ba siyang mga kamay? Palibasa, sinanay niyo kasi. Anong sinanay kung pinagsasabi mo? Totoo naman masyado niyong inispoil. Lahat na lang ng ginagawa niya tama sa paningin niyo. Ayan, nasanay. Parang wala nga ako natatandaan na pinagalitan o pinagsabihan niyo man lang yung kapatid kong yun. Kaya lumaking sutil at palaasa sa amin ni Mama. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka na dyan. Hindi ako nanunumbat. Saka bakit ba lagi niyong sinasabi na nanunumbat ako kung totoo naman na ako yung nagpapasok ng pera sa bahay natin? Ako yung nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain. Baka nakakalimutan mong nagpapadala rin ako sa inyo. Ay syempre, hindi po namin nakakalimutan yung padala nyo na madalas kulang at wala pa nga. Sumusobra ka na talagang babae ka. Manang-mana ka sa mama mo. Buti na lang nagmana ako kay Mama at hindi sa inyo dahil ewan ko na lang talaga. Pasalamat ka, nandito ako sa ibang bansa. Kundi nakatikim ka na talaga sa akin. Napakabastos mo. Kung bastos na ako, kumusta naman yung paborito nyong anak? Tamad na nga, palamunin pa. Dapat siguro siya yung pinagsasabihan nyo imbis na ako kasi alam ko mga responsibilidad ko sa pamamahay na to. Pag nakauwi na ako dyan, malalaman mong hinahanap mo. Wala po akong dapat malaman, baka kayo meron. At ano naman yon? Maging responsableng tatay sa amin at kinakasama kay Mama. Ay, talaga naman. Ibababa ko na po yung tawag, inaantok na ako. Sandali, kinakausap pa nga. Bukas po yan. Ano nangyari? Wala po. Anong wala? Umiiyak ka nga. Tsaka, papa mo ba yung kausap mo sa cellphone? Opo. Tumawag siya sa akin. Patulog na ako para lang pagalitan. Ha? Bakit naman niya ginawa yun? Yung magaling ko kasing kapatid, nagsumbong lang naman kay Papa na pinagalitan ko raw siya nung hindi nakasaing kagabi. Totoo naman yun, nagalit ako dahil pag-uwi ko wala pang pagkain. Diba, masama pakiramdam niyo nun. Tapos siya, busy lang sa paglalaro ng mobile games. Ako pagod din, galing sa trabaho. Gutom na ako noon, kaya nagalit ako. Ako naman na may kasalanan nun. Wala po kayong kasalanan. Sabi ko nga, masama pakiramdam niyo, diba? Saka, alam naman niya yun. Palagi siyang nandito sa bahay eh. Sa lagay, hindi niya napapansin? Ang hirap kasi sa kapatid ko, masyado niyong sinanay ni Papa. Lalo na si Papa kasi paborito niyang anak yan. Hindi naman siguro. Ano pong hindi? Halatang halata naman kay Papa na palagi niyang pinapaboran yung kapatid ko. Pero pag ako, kulang na lang itakwil niya. Ano pang sinabi sa'yo ng Papa mo? Marami. Puro masasakit.
Pero hindi ko naman siya masisisi kasi sinagot ko rin naman siya. Kaya nga dapat na nahimik ka na lang. Hindi ko po kaya. Lalo na nasa katwiran ako, Ma. Oh, kaso nagkakasakitan kayo ng papa mo. Masakit naman na po siya magsalita. Wala nang bago dun. Saka hindi po ako katulad niyo na kayang magpaubaya at magtiis sa trato niya sa akin. Sobrang unfair niya lang kasi. Mas kampi pa siya sa kapatid ko na tamad at walang pakiramdam. Noon pa lang kasi gusto na ng papa mo magkaanak ng lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa yun nung sinilang ko yung kapatid mo. Nandun na po tayo. Pero anak din naman niya ako. Kaya sana pantay yung trato niya sa amin. Lalo na sa akin na palaging sumasalo sa kakulangan niya sa pamilya natin bilang padre de pamilya. Kaya nga di ko na rin napigilan pagsabihan siya na dapat maging responsable siya sa atin eh. Sinabi mo talaga sa kanya yon? Opo, para alam niya. Sa tingin ko, alam naman ng papa mo yon. Pero hindi lang niya matanggap. Alam niya pero wala lang talaga siyang pakialam. Ayos lang na hindi siya makapagpadala sa atin ng regular kasi may iba siyang sinusustentuhan dun sa ibang bansa. Saka nandito naman ako para sumalo sa mga pagkukulang niya. Pero hindi niya ba naisip na nakakapagod na? Paano na lang kung wala na ako? As in, ngayon mismo, paano po kayo ng tamad kong kapatid? Papadudod sobrang sama ng loob ko sa tatay at kapatid ko ng mga panahong yon. Para nila akong pinagtulungan. Masakit din sa akin na pinaramdam ng sarili kong ama na mayabang ako dahil may trabaho ako at tumutulong sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy na mga panahong yon ay napakawalang kwenta ko kahit na ginagawa ko naman ang lahat para itaguyod ang pamilya namin. Bagay na hindi nagagawa ng maayos ng sarili kong ama. Simula ng gabing yon ay nagising ang natutulog kong galit para sa tatay ko. Feeling ko ay nagsama-sama na lahat ng mga sama ng loob ko. Simula papadudot ng pabayaan niya kami at ng babae siya. Naging malayo din ang loob ko sa kaisa-isa kong kapatid dahil halatang paborito siya ng tatay namin. At ang tanging kakampi ko na lamang sa bahay ay ang mama ko. Sa kanya ko sinasabi lahat-lahat. Pero noong nag-2024, aminado ako na nalimitahan ako sa lahat ng bagay. Papadudot hindi rin kasi nakagagaan ang loob ko. Lalo na at nakikita ko na mabigat din ang pinagdaraanan ni nanay mula sa tatay kong wala naman sa hulog at walang pakialam sa amin. Anong gusto mong gawin ko, Noel? Hindi ko alam. Pati ba naman yung tinatanong mo pa sa akin? Wala ka bang sariling utak? Ano namang masama sa pagtatanong? Masama kasi lagi ka na lang ganyan. Ewan ko sa'yo. Tinatanong ka lang na maayos kung ano-ano nang sinabi mo sa akin. Gusto mo babaan kita ng cellphone? May sakit na nga ako, gaganyanin mo pa ako. Ano ba kasing nararamdaman mo? Sabi mo lang masakit ang katawan mo pero wala ka namang trangkaso. Wala naman talaga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nawawala naman yung sakit pero bumabalik din. Akala ko nung una dahil lang sa bigat ng trabaho. Pero hindi eh. Pabalik-balik na. Tapos lagi rin ako nahihilo. Naiinis na nga ako eh. Sinubukan mo na ba magpatingin sa doktor dyan? Hindi pa. Tsaka mahal dito. Nangihinayang ako sa gagastusin ko. Noel naman, kung may nararamdaman ka na hindi na nadadala ng gamot, pumunta ka na sa doktor. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing mahal dito magpagamot. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman akong kapangyarihan para pagalingin ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napaka-pilosopo mo. Ayaw na kitang kausap, lintik ka. Teka sandali! Ma, si Papa po ba yung kausap niyo? Oo. Kaso binabaan na ako ng tawag. Nainis yata sa akin kasi akala pilosopo ko. Patawarin yan si Papa eh.
Bakit naman? Ayaw niya ng pinipiloso po tapos siya laging piloso po sa mga sagutan. Galit sa sariling multo. Hayaan mo na yung tatay mo. May pinagdaraanan din kasi. Talaga po? Oo. Dumadalas ang tawag sa akin na panay ang daing na marami raw masakit sa katawan niya. Una yung tagiliran, tapos mga buto-buto niya. Yung sa tuhod, sa paa rin, namamaga pa raw. Hirap daw siyang lumakad tapos madalas hinahapo. Hala, na paano kaya yun? Yun ang hindi ko masagot. Ano pong sinabi niyo? Sabi ko magpatingin sa doktor doon para malaman kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang tong tatay mo nanghihinayang sa perang gagastusin. Mahal daw kaya ayaw. Ang pinag-aalala ko, pabalik-balik na yung nararamdaman niya. Hindi na kaya ng mga iniinom niyang gamot. Si Papa talaga oh. Mas maganda nga na makapagpatingin siya sa doktor para tama yung reseta niyang gamot. Hindi yung basta-basta lang siya umiinom, masama rin yun sa kidney natin. Kaya nga anak. Ay, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin sa papa mo. Masyadong matigas ang ulo. Matagal naman na pong ganyan si Papa. Kaya lang, ewan sa dahilan niya na namamahalan siya pero may pambigay siya sa babae niya doon. Parang hindi naman yata patas yun. Hindi naman natin sigurado kung sa babae nga niya napupunta lahat ng sweldo niya. Kahit hindi tayo sigurado, malakas pa rin po kutob ko. Tingnan nyo, ni minsan ba umuwi siya rito sa atin para magbakasyon? Hindi naman, di ba? Tapos, dyan sa pagpapadala, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, panapanahon. Pero kapag may kailangan siya sa atin, lalo na sa inyo, akala mo kung sinong hari mag-utos. Ura-urada pa, gustong gawin. Nakakainis na talaga si Papa. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya sa atin, lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa kanya. Kaya lang, tatay mo pa rin siya. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Kahit tatay ko siya, wala naman po akong maitanim na pagmamahal para sa kanya. Meron pala, pero pang-unawa na lang at malapit na ring mawala. Kundi dahil lang talaga sa inyo, baka matagal ko nang hindi kinausap si Papa. Hindi rin naman kita masisisi, pero tama na yung pagsasalita mo ng ganyan sa Papa mo. May nararamdaman na ngayon dun sa ibang bansa. Hindi ko maasikaso kasi malayo siya sa atin. Sus, nandun naman yung babae niya. Bakit sa'yo siya nagpapaasikaso? Rosette naman. Sorry ma, naiinis lang talaga ako. Maawa ka naman sa papa mo. Sinusubukan ko naman po. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na baka karma niya na yung nangyayari sa kanya ngayon. Papa Dudut, matapos ikwento ni Mama ang madalas na pagtawag sa kanya ni Papa para ireklamo ang mga nararamdaman itong sakit sa katawan ay napabuntong hininga na lamang ako. Kita ko kasi na problemado ang mama ko. Bukod doon ay labis din ang pag-aalala niya sa tatay kong wala namang halos pakialam sa amin. Hindi ko lang magets na sobrahan na ba siya sa pagiging martir at nakuha niya pa talagang isipin ang kapakanan ni Papa kahit na ni minsan ay hindi naman ito naisip ang kapakanan namin. Papa Dudut, siguro ay ganoon kapag umiibig ang isang tao. Nabubulag siya sa pagmamahal sa maling tao. Sa pagpapatuloy ng pagdaan ng mga araw ay lalong dumalas ang paglo-long distance call ni Papa. Hindi naman kasi ito makapagpatingin doon ng regular, kesyo malaki ang kailangang bayaran. At madalas niyang nirereklamo na wala na siyang sweldo, gawa ng mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sa huli ay pareho na lamang kaming naawa ng mama ko kaya naman nag-decide na kung pauwiin dito sa Pilipinas si tatay para mapatignan namin sa doktor, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umuwi dito sa Pilipinas si Papa noong November 2024. Pinagamot namin siya at natuklasan namin na may iba't iba siyang sakit na iniinda. Una na doon ay yung thyroid niya, diabetic din siya at may mga karamdaman tulad ng fatty liver. Mataas din ang kanyang uric acid. Kaya lagi niyang narereklamo na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan. Hindi naman problema ang pampapagamot sa tatay ko dahil beneficiary ko siya sa insurance o yung HMO ng aming kumpanya.
Kaya nga mas pinili niya na dito magpagamot para makalibre siya. Pero ang usapan, babalik pa rin siya sa abroad dahil hindi pa naman siya tuluyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit nagalit ako sa tatay ko ay aminado akong naaawa ko sa kanya, lalo na ng mga panahong personal ko nang nakita na umaaray siya sa mga masakit na bahagi ng katawan niya. Kita ko rin ang panlulumo niya matapos naming matuklasan sa mga examination at laboratory test na ginawa sa kanya ang mga sakit niya. Naisip ko nga na hindi magiging madali ang gamutan ng tatay at tama ako dahil marami-rami ring gamot ang nireseta sa kanya ng doktor niya, Papa Dudut. Nasaan ba yung kapatid mo, Rosette? Lumabas po yata kasama ng mga tropa niya, nag-basketball. Ganun ba? Tama lang yun, para ehersisyo na rin sa katawan. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako. Oo nga, pero bata ka pa rin naman. Bata pa nga, kaso marami nang iniinda. Pero nagagamot pa naman daw, sabi ng doktor, di ba? Kailangan mo lang sundin yung payo nila. Tsaka inumin yung mga gamot na nireseta nila. Ayoko nang inumin yung mga gamot na yan. Nasusuka na ako dyan. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, ayoko nang inumin yung mga gamot ko. Bakit ayaw mo? Makakatulong nga sa'yo yun para gumaling ka. Nasusuka na nga ako. Paulit-ulit naman tayo, Aileen. Tama naman po si Mama. Makakatulong sa inyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Saka ang mahal-mahal nun, hindi yun covered ng HMO ko. Binili ko yun gamit yung sweldo ko tapos hindi nyo lang iinumin? Ayan ka na naman sa panunumbat mo sa akin eh. Sinabi ko bang bilan mo ako ng mga mamahaling gamot na yon? Hindi po ako nanunumbat. Ang akin lang, sana maisip nyo na ginastusan ko kayo. Para rin naman po yun sa inyo, kaya wag na kayong magmatigas. Hirap sa inyo, daig nyo pa yung batang 1 taong gulang. Anong sinabi mo? Gusto mo talagang masampal? Sige, subukan nyo para may kalagyan kayo. Rosette, Noel, tumigil na nga kayo. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Bakit akong pinagsasabihan mo? Yang anak mo ang sawayin mo. Dinig mong pinagbantaan ako, di ba? Hoy, Rosette, bakit? San mo ako ilalagay pag nasampal kita dahil sa kabastusan mo? San pa ba? Di ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Aba, talaga naman. Nak, wag naman sanang humantong sa ganun, no? Tatay mo pa rin. Nakita niyo bang kamuntik niya na akong saktan? Tapos gusto niyo isipin ko pa rin na tatay ko pa rin yung tao na yan? Alam niyo ba kung gaano kahirap yung pinagagawa niyo sa akin, Ma? O ano? Hindi na po kayo nakapagsalita kasi totoo. Ang tagal-tagal kong inisip na tatay ko pa rin kayo sa kabila ng trato niyo sa akin at sa nanay ko pa. Palagi ko kayo pinagpapasensyahan kasi naaawa ako sa inyo. Nung sumasala kayo sa pagpapadala sa amin, hindi kayo nakarinig ng isang reklamo mula sa amin ni Mama, di ba? Kasi may trabaho naman ako at kaya ko pa naman suportahan tong pamilya natin. Pero ibang usapan na yung tumawag kayo para lang pagalitan ako dahil mas kampi kayo sa kapatid ko. Sa huli, pinagpasensyahan ko pa rin kayo, lalo na nung dumalas na yung pagdaing nyo na masakit ang katawan nyo. Pinauwi namin kayo rito para makapagpagamot. Inasikaso kayo ni Mama mula nang tumapak kayo sa pamamahay namin. Pero ni minsan, simula nung umalis kayo para mag-abroad, hindi nyo kami naalalang uwian dito. Tapos ngayon, ginastusan ko kayo sa mga gamot nyo para lang sabihin yung hindi nyo naiinumin kasi nasusuka kayo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Sagutin nyo ako! Bakit nananahimik kayo dyan bigla? Diba? Lagi kayong hindi nauubusan ng mga katwiran? Kahit nga bulok na at baluktot, tinutuwid nyo pa rin kasi ayaw na ayaw yung pinagsasabihan kayo. Anak naman, tama na, please. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan yung papa mo. Walang mali sa mga sinabi ko sa kanya. Saka, ayan na naman kayo sa palagi niyo akong inaawat kapag nagsasalita ako ng totoo kay Papa. Minsan, hindi ko mapigilang isipin na mas kampi pa kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong kinakampihan sa inyo ng papa mo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo eh. Mas martir pa kayo kaysa sa mga bayani natin. Mabuti pa, matulog na po ako. Nawalan na ako ng gana kumain.
Papadudot 2 linggo lang ang leave ni Papa pero masasabi ko na hindi talaga mabuti ang ilang araw pa lang na pagsasama namin sa iisang bubong. Kung umasta kasi siya akala mo ay kung sinong don sa pamamahay namin. Harap-harapan niyang inaalipin si Mama kahit na maliit na bagay tulad ng pagkuha ng tubig niya at sa pag-abot ng remote ng TV na pwede naman niyang gawin ay inuutos pa sa nanay ko. Mabuti sana kung baldado siya. Baka pwede ko pang palagpasin pero hindi naman. Madalas din silang magkampihan ng kapatid kong tamad kaya na-stress kami ng nanay ko. Sobrang sama ng loob ko dahil imbes na maging mapayapa ang pansamantalan niyang pag-uwi sa bahay ay naging magulo pa. Kaya nga hindi ko na napigilang makapagsalita ng masakit sa kanya noong minsang nagkasagutan kami. Marami ako naisip ng mga panahong yon. Una ay kung bakit sa dinami-dami ng pamilya sa mundo, sa ganitong klaseng pamilya pa ako napabilang. Napakamalas ko naman kung ganon. Mabilis na nagdaan ng araw, mas naging mabigat sa akin ang pananatili ng Papa sa bahay. Kaya para maiwasan na uminit ang ulo ko sa kanya ay madalas akong nag-overtime sa trabaho. Para kung makauwi man ako sa amin ay tulog na sila at gano'n na lang din ang gagawin ko. Maaga rin akong umaalis upang maiwasan na magpang-abot pa kami. Tuluyan ako na wala nang pakialam sa tatay ko kahit na magkasama pa kami sa iisang bubong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kararating mo lang ba, anak? Ma? Opo, kararating ko lang po. Pero bakit gising pa kayo? Hinintay talaga kita. Galing lang ako sa CR. Tapos narinig ko parang may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw na agad yan. Okay po, pero bakit niyo po ako inantay? Gusto sana kitang kausapin. Pero kumain ka na ba? Kung hindi pa ipaghahain kita. Wag na po, kumain na po ako. Tara po, upo muna tayo sa sofa para makapag-usap tayo. Sige. Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? Napapansin ko kasi na madalas late ka nang umuuwi. Tapos maaga ka aalis. Hindi ko alam kung nakakakain ka pa ba ng mabuti. Kasi hindi na kita napaghahandaan ng baon lalo sa umaga. Sa gabi hindi mo naman kinakain yung mga pagkain na tinira ko sa iyo. Nag-aalala lang ako sa iyo, Rosette. Sorry po, Ma. Tungkol sa bagay na yan, kumakain naman po ako. Madalas nga lang sa office at lagi lang po ako umu-order kahit na magastos. Bakit nga? Pwede naman kitang ipaghandahan ng baon mo. Ayoko lang po na gawin niyo yun. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sa amin ng papa mo? Sa totoo lang, opo. Sinadya ko po na magpalit ng uwi at umalis ng maaga para hindi ko kayo makita at makausap. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ko sa inyo. Naiintindihan ko naman. At alam ko malaki rin talaga yung pagkukulang at kasalanan namin sa iyo ng papa mo. Opo, pero syempre hindi ko pa rin naman po kayo kayang tiisin. Nagtatampo ako sa inyo pero namimiss ko pa rin kayo. Lalo ka na, Ma. Kasi ikaw lang naman talaga yung kakampi ko rito sa bahay natin. Kahit na minsan kinukonsinti mo si Papa at yung kapatid ko. Alam ko, ikaw pa rin yung pwede kong asahan na malalapitan pag kailangan ko. Oo naman. Sinabi ko sa iyo nung bata ka pa na hindi mo lang ako mama. Best friend mo rin ako. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng mga nararamdaman mo. Natatandaan ko nga po yan, pero may aaminin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi na po ako masyadong nagkukwento sa inyo. Sinarili ko na lang po yung nararamdaman ko dahil wala rin namang magbabago. Kahit na magreklamo pa ako sa inyo ng paulit-ulit tungkol sa ugali ni Papa, hindi niyo pa rin naman siya hihiwalayan eh. Alam ko sa kabila ng ugali niyang yun, mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman mahal na mahal. Siguro mahal lang kasi meron kaming pinagsamahan at may mga anak kami. Kayo yun ang kapatid mo.
At saka naaawa ko sa sitwasyon ng papa mo ngayon. Tingnan mo, hindi nga siya maasikaso ng mga taong tinulungan niya minsan. Pati nung babae niya dun sa Italy kung totoo man na may relasyon sila. Sa atin pa rin siya umuwi at tayo pa rin ang kailangan niya. Pero di ba ang unfair nun? Kasi pag masaya yung nangyayari sa kanya, ibang tao kasama niya. Pag malungkot at mahirap, sa atin siya pumupunta. Unfair nga, pero siguro ganun na lang ang papel natin sa buhay ng papa mo. Kaya nga hindi rin kita masisi nung pinagsalitaan mo siya na masakit. Sa tingin ko natauhan din naman siya, pero hindi lang niya kayang aminin. Yan ang hirap kay papa, masyadong ma-pride. Oo, at kahit na siya pang magmukhang masama, hinding-hindi niya ibababa yung pride niya. Pero huwag ka mag-alala, kinuusap ko na naman siya. Ano pong pinag-usapan niyo? Marami. Sinumbat ko sa kanya lahat-lahat ng mga hinanakit at sama ng loob na kinimkim ko. Simula pa lang nung araw na nagloko siya. Sinabi ko rin ang mga kapabayaan niya sa atin. Wala na akong pakialam kung may nararamdaman siya kasi mas matalas pa rin naman ang dila niya kung makapagsalita sa atin. Kahit na may sakit siya. Ano pong sabi ni Papa? Wala, natahimik. Tapos nun umalis na ako para maligo. Grabe, iba pala sa pakiramdam kapag nailabas mo lahat ng mga kinikimkim mo. Nung matapos ako maligo, nakita ko nagluluto ng tanghalian. Gulat nga ako kasi hindi naman niya yung ginagawa simula nung umuwi siya rito sa atin. Kung ako yung nakakita, baka magulat din ako. Pero hindi po ba kayo natakot? Natakot saan? Kasi baka nilagyan niya ng lason yung pagkain niyo matapos nung lahat-lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Sobra ka naman. Biro lang po. Pero masaya po ako na sa wakas nasabi niyo na kay Papa yung mga bagay na dapat niyang marinig mula sa inyo. Oo nga eh. Naisip ko na lang na kung magbabago siya, edi mabuti. Kung hindi, mabuti pa rin. Dahil hindi tayo naging kasing sama ng ugali niya. Lalo ka na anak. Sa kabila ng mga pagtitiis mo sa papa mo. Salamat na rin kasi may anak siyang katulad mo. Sana ma-realize ni Noel kung gaano siya kaswerte sa'yo. Papa Dudut, hindi ko napigilang maluha sa huling sinabi ni Mama. Nakagagaan ng puso na para bang bigla na lamang naglaho yung tampo ko sa kanya noong mga nakarang araw. Pagkatapos naming mag-usap, pinaghain niya ako ng hapunan kahit na busog pa ako ng mga oras na yon. Pinilit kong ubusin yung niluto ni Mama para sa akin. At aminado ako na naiiyak talaga ako sa bawat subo ko. Kinabukasan, sakto walang pasok kaya nag-decide ako na ilabas sila ni Papa. Himala naman at tumigil na sa pagreklamo ang tatay ko at kahit na nandun pa rin yung pagiging ma-pride niya, ay nasasaway na siya ni Mama. Yun ang unang beses na lumabas kami bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa Italy si Papa at tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya. Palagi rin kasi siyang minomonitor ni Mama. Nag-aaway pa rin sila lalo na at hindi pa rin mamatay-matay ang isyo ng pambababae ni Papa. Pero hindi na lamang masyadong dinidibdib ng mama ko yon. Kaya nga para pansamantala niyang makalimutan ang sakit sa ulo na hatid ni Papa ay nilalabas ko na lamang siya para malibang. Oo, nakakainis kasi parang tumatandang paurong si tatay. Pero ayoko namang guluhin ang buong buhay ko sa pangungon sumi sa kanya. Mas nakafocus ako ngayon kay nanay at sa sarili ko at tungkol naman sa kapatid kong bunso ay freeloader pa rin siya. At walang ambag sa bahay kundi ang magreklamo. Buti na lang at hindi pa siya nakakabuntis dahil baka palayasin ko na talaga siya. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko breadwinner at pareho ng pinagdaraanan sana ay mas maging magaan ang susunod na taon para sa atin. Dahil deserve nating maging masaya at mabuhay sa isang stress-free environment. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo forever kapuso at
Barangay Rosette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever!